Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad na mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lamang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya, kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan din siya'y ginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak, at hindi sakim. Kailangan siya'y tapat sa pananampalataya na ating ipahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukan muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanyang mga asawa ay matitino, hindi mapanirang puri, kundi mabait, at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ang lahat
at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang ating pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa aking ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang ating pagsisikapan. Malinis ang budhing mamuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masama'y di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang ating pagsisikapan. Siyang naninira ng iyang kapwa ay aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Malinis na pamumuhay ang ating pagsisikapan. Ang lahat ng tao nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo'y papayagan ko na doon matira. Kung tunay at tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang ating pagsisikapan. Magsitayo na po ang lahat. Dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang mga napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala niyon. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupaing iyon ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Gusto ko lang munang i-share yung mga nakaantig sa aking kalooban
habang binabasa ang Ebanghelyo at habang nakikinig naman sa unang pagbasa. Ano ho? Dito po sa Ebanghelyo na antig ang aking kalooban doon sa sinabi na sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. So yung naging resulta noong kanilang takot ay pagpupuri. Mababakas po natin na ang takot na ito ay hindi yung takot na paralyzing, yung nakaka-freeze na takot. Kundi ang takot pong ito ay yung healthy na takot, yung tinatawag natin sa English na reverence. May pagkilala sa kamanghamanghang nasaksihan at may pagkilala sa gumawa ng kamanghamanghang kaharap nila. Sa unang pagbasa, ang nakaantig sa aking kalooban, mga kapatid, ay yung katotohanan ng struggle na itong mga sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi naman listahan ng qualifications, kundi listahan ng mga katangiang kalugod-lugod sa Diyos para sa mga naglilingkod sa Kanya. Sa madaling sabi, ang struggle natin ay pagsumikapang tuparin ito. Hindi naman nangangahulugan na pag wala sa atin yung isa doon, ay i-disqualify na natin ang ating sarili sa paglilingkod sa simbahan. Inihahayag din ni Apostol Pablo na sa panahong iyon, nagbibihis ang simbahan mula sa napaka-charismatic, malapit kay Jesus dahil nga close-knit sila, hanggang sa ito ay lumawak, lumaganap, at nangailangan na ng organization o maorganisa. So pagka na-organisa ang kalipunan ng mga tao, kinakailangan may mga namumuno. At meron ding inaasahan sa mga namumunong ito. So yung mga yun ang nais ko lamang i-share bago po itong maigsing reflection sa ating ebanghelyo. So, good morning po sa inyong lahat. September 19 po ngayon, araw ng Martes, at nasa ika-24 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. Huwag kang tumangis. Sabi ng mahal na poong Jesus Nazareno sa babaeng balo na namatayan pa ng nag-iisang anak na lalaki. Siya sana ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, ang gagabay sa kanya sa kanyang paghina, namatay pa. Kaya subsub na subsub siya sa kanyang pagdadalamhati. Pero may naghihintay pala sa kanyang dapat ipagdiwang. Muling bubuhayin ang kanyang anak. Ang sinapit po ng babaeng balo ng Nain na namatayan pa ng nag-iisang anak na lalaki ay hindi po nalalayo sa mga trahedya ng buhay ng nakararami sa atin. Wala namang exempted sa dalamhati dahil wala rin namang exempted sa kamatayan. Nakatitiyak ako na lahat tayo rito ay namatayan ng mga mahal natin sa buhay. At ito pong ating dalamhati ay hindi nakalalampas sa paningin ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang pagdurusa po natin ang dumudurog ng husto
sa kanyang kabanal-banalang puso para lumuha ng dugo. Kung inyo pong napansin, matapos niyang makita ang kahabag-habag na kalagayan, nakaramdam siya ng awa. Nauwi po ang pagkilos, nauwi po ang pakiramdam niyang iyon sa pagkilos ng kusa. Hindi na siya naghintay, nalapitan pa siya o hingin pa sa kanya ang kanyang ginawa. Hindi rin siya nag-assume na baka meron naman diyang iba na gagawa niyon at tutulong. So, bakit ako pa? Hindi siya nag-assume ng ganun. Kasi baka nga meron ngang tumulong na iba, pero baka din wala. So, siya na ang tumulong. Lumapit siya at buong kahinahunang nakipag-usap sa babaeng naulila. Sa kanya pinabangon ang binata na nakipag-usap naman sa kanya. Hindi po doon natapos, mga kapatid. Ibinigay po niya siya sa kanyang ina. So matapos niyang pabangunin mula sa patay o sa pagkamatay, ibinigay niya siya sa kanyang ina. Bakit po kaya ano ho? Pwede namang pagkatapos niyang pabangunin, diretso na siya doon sa kanyang pupuntahan, pero ibinigay pa niya siya sa kanyang ina. Katulad po siguro ng pagpapagaling niya sa pilay para makalakad sa kalayaan at makapaglingkod sa Diyos. Sa bingi para mapakinggan ang magandang balita ng kaligtasan, sa pipi para makapagpuri sa Diyos, sa dinudugo para makapaghatid ng bagong buhay, at sa bulag para makakita ng mas malaliman, ibinangon po niya muli mula sa kamatayan ang nag-iisang anak na binata ng babaeng balo para ihandog sa kanyang ina at muling makapaghatid ng pag-asa sa kanya. So kung inyong napansin, ang ibinangon ng mahal na pong Jesus Nazareno ay yung patay, yung anak, yung bata. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang mabuting ginawa niya ay inaasahan din na mag-pay it forward. Yung gumaling, yung muling nabuhay, mag-pay it forward siya sa kanyang ina, hindi kay Jesus mismo na gumawa ng mabuti sa kanya. So, mayroong misyon na kasunod ang paggaling. Para po kasi kay San Lucas, na isang doktor o maaari pangang masabi na isang clinician, ang habag pong naramdaman ni Jesus marahil ay yung nabanggit na natin noong una pa, noong isang taon, na nasa gut level, nasa sikmura. Sa ganito pong paraan, isinasalarawan ni San Lucas ang harapang encounter ni Jesus sa human suffering. Parang humahalukay sa kanyang sikmura yung awa. Isang reaksyon na nagpakilo sa kanya para umaksyon ng buong kahinahunan, dala ng awa. Ganun po siya ka-involved sa ating karanasan at pinagdadaanan. Nakikidama, nakikiramay, at pagkatapos niyang makadama at makiramay, umaaksyon. Pero tandaan po natin, hindi niya hinugot o inalis sa suffering yung babaeng balo na namatayan. Dinamayan niya, sinamahan niya, maaari pangang nakitangis siya katulad ng ginawa niya doon
kina Maria at Marta, sa case naman ni Lazaro. At sa kaniya, ibinigay yung nararapat. Ito po ay matibay na nagpapatunay sa pagkakatawang tao ni Jesus. Alin po ang tinutukoy natin na matibay na nagpapatunay sa pagkakatawang tao ni Jesus? Yun pong pagiging involved niya sa atin, sa ating pinagdaraanan, sa ating nararanasan, kasiyahan man po ito o pagdurusa. Tayo man, bilang katawan ni Kristo, ay tinatawag din po na maging involved sa mga affairs ng iba. Suffering man ito o pagdiriwang. Kaibigan man sila o estranghero. Nangangahulugan po ito ng pagbubukas natin ng ating mga kalooban para sa empathy. O yun pong pagpasok natin sa damdamin ng isa't isa. Ito po ang kaibahan naman ng sympathy, ng empathy sa sympathy. Yung sympathy, nakikidama ka. Kung umiiyak siya, maaring umiyak ka din. Yun namang empathy, naiintindihan mo yung kanyang nararamdaman. And you are holding it in your heart. Ang empathy, bukod sa ito ay naiintindihan mo, para maintindihan mo ito, kinakailangan mong pumasok sa sitwasyon ng iyong kapwa. Pumasok sa damdamin ng isa't isa. Bakit po natin ito nagagawa? Paano po natin ito nagagawa? Kasi po dahil doon sa katotohanan na iisang kapwa lamang naman tayo, na ang kanyang pinagdaraanan ay maaaring pinagdaraanan din natin at napagdaanan na natin, bubuhatin natin sila kung paano natin nabuhat ang ating sarili at kung paano tayo binuhat ng ating kapwa nung naando naman tayo sa parehong sitwasyon. Buhatan tayo mga kapatid, hilahan pataas, hindi pababa. Sa pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia, panibaguhin nawa natin ang commitment natin sa Kanya na nagbubuklod sa atin bilang iisang katawang nagsasalo sa iisang hapag ng awa, pag-ibig at pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan, pati na rin ang wagas na pagmamahal ng Ama. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang ginawa niya, manalangin po tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas at sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastor ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang binabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay,
naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay, sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispot ng lahat ng mga obispot kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin.
Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag